30 million AX or ATAP, 30 million na MAIP. You just imagine, ganun kalaki. Halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Yung mga ninakaw nila sa porsyento nila, na yung contractor at sila pa yung supplier. Ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na katindi. Ganun na ang level ng corruption. Wala na silang pakiramdam. Manhid na sila. Habang yung iba rito sa mga napaka-corrupt na politiko. Hello, magandang hapon, gabi, umaga, kung saan man kayo naroroon. Magbigay lang tayo ng konting reaction o comments dito sa mga pasabog ni Benjamin Magalong. Si Benjamin Magalong ay isa sa mayor doon sa Baguio City na marami siyang nalalaman sa mga pangyayaring korupsyon dyan sa Pilipinas. At kahanga-hanga siya dahil sa lakas ng loob niyang isiniwalat dito sa live TV or many interviews na talagang sinabi niya kung ano yung mga nalalaman niya. At saka wag ka dahil legit na yung information na nakukuha niya na totoong nangyayari di umano ang mga pagnanakaw dyan sa Kongreso. So panoorin natin ang kanyang video. 30-30-30. Ano yung 30-30-30 Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million. 90 million lahat yun. Wow. 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIP, and 30 million na... You can imagine 30 million AKAP, 30 million ayuda, 30 million AX, 90 million. Mag-volunteer ka lang daw. Grabe. Sobra na yan. na tupad. ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Wow, ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganung kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mambabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mga mambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung gano'n na easily, kaya mong i-disburse yung gano'n? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila, at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Pinapamigay na lang nila muna itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption. So, kayong mga nandyan sa Pilipinas, gumising na kayo. Palapit na yung eleksyon. Alam niyo siguro kung sino yung mga tinutukoy ni Magalong. Yung mga nakaupo ngayon na congressman, no? Kasi kung yan ay ibubuto niyo sila uli at ganun pa rin mangyayari niyan, corruption. So dapat, sa darating na eleksyon na to, huwag nyo na iboto yung mga yan. Tanggapin nyo yung mga binigay nilang ayuda
Basta huwag nyo silang iboto pagdating na eleksyon. Kung gusto nyo magbagong buhay nyo dyan sa Pilipinas. As if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. No? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make ₱1 billion in a year. Wow. Pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panluloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Di ba? Si Tambalos-los na may sabi nun. Walang akal, wala si ganito, walang pahit. Kung wala si ganito, walang tupad. Yung pa lang na, pare, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Is doon sa aming computation. In 2024, lumalabas na we just received 31.7 sa aming computation. Nung nung 2023, lumalabas na 32.7 lang natanggap namin and not 40%. Ang support letter ay kinabibilangan ng 149 na miyembro ng City Mayors na pinangungunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa tingin ko Dapat ganyan, magsama-sama kayo. Para dapat buong Pilipinas, lahat ng mayor magsama-sama. Questionin yung income ng kanilang city, hindi na ibabalik yung na dapat na tamang amount para dun sa city nila, no? So, kung totoo yung sinabi ni Magalong na yung tamang contribution dapat dun sa kinita nila sa city nila ay hindi nila nakukuha, dapat talaga imbestigahan yan. Dahil maaring may korupsyong mangyayari dyan kung hindi nila nakukuha yung tamang amount para sa kanila. siguro baka hindi naman nila kakaintindihan sa kwentahan. Kaya mabuti na lang na siguro explain sa amin. Ito yung figure. Yung figure na ginagamit naman namin, figure din ng Department of Finance. Gusto lang natin na nag-text siya sa amin. Sabi niya, how can we support you? Kaya gumawa sila ng sort of a manifesto. Ayon sa sulat, umaapila sila para sa transparency na nararapat sa lahat ng LGU para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Alam mo, marami nagsasabi nga, mag-file na kayo ng case. Pero hindi naman basta-basta nang papile ka ng case na lang. Bago ka mag-file. Dapat matibay yung ano nyo, yung ebidensya nyo. Pagkakaunawaan, dapat talaga makakon mo muna, ma-exhaust mo muna lahat. Ang Mandanas Garcia ruling ay kapasyahan ng Korte Suprema na makatanggap ang local government units ng karampatang bahagi sa lahat ng buwis na nakolekta ng sentral na pamahalaan. No, yun pala. Naglayo nitong palakasin ang pamahalang lokal sa kanilang pagbibigay ng serbisyong medikal, pang-infrastruktura, edukasyon at serbisyong lokal at upang mapaangat ang mga nasa kanayunan sa pamamagitan ng pagtaas ng national tax allotment. Nauna nang sinabi ni Mayor Magalong na may karamdaman pa si Secretary Recto kaya naghihintay pa sila ng tugon sa kanilang hiling na dialogo.